Hello everyone, what's up with Doc Nana? What's up with Doc Chef Nona? And what are we going to cook today? I'm going to share with you how to make a Chinese style sotanghon pancit sotanghon with bitter melon and different kinds of mixed vegetables and with mushroom. And all of these are all elderly inspired food, healthy food, especially sa mga diabetic, no? Sa mga taong may mga hypertension. So, ito ang meal for them na pinrepare ko for my mom. At nakain niya na to at nagustuhan niya na to. So, anyway, inishare ko na lang sa inyo yung video at para makita ninyo kung paano ko siya ginawa. Okay, gagawa tayo ng vegetable mushroom with vermicelli na dish. Hindi siya masabaw masyado. Para siyang pinansit na dish. Semi-watery ng konti. So, we shall be needing vermicelli. Ayan. Ito yung bitter melon. So, gagamit tayo ng konti lang nito na mushroom. Ito yung tinatawag na white beech mushroom. Ito naman yung tinatawag na brown beech mushroom. Ito naman yung tinatawag na tenga ng daga. Gugupitin natin to ng maliliit, yung ganyan lang kaliliit para may siyang konting parang texture pagka kinakagat mo kasi maano to ma-rubbery texture, masarap to. Okay, so binababad lang muna natin siya sa water para lumambot kasi dry to so pinapalaki natin siya ng size, tapos aalisin natin yung part na matitigas. Ito yung root niya ito matigas. Now, ito yung shiitake. Binabad din natin, pinapalambot natin para mag-enlarge siya, lumaki, no? At saka mag-soften, tapos hihiwain natin yan. Ito, hydrated na ito. Usually, when I buy, hinahydrate ko lahat. Celery, parsley, onion spring, mga onion leeks, hinahydrate ko sila. Bakit? Madali silang mabulok. So, may way para i-hydrate yan. If you're interested, I'll teach you how to hydrate. Very easy lang. And then, we shall be needing achuete powder. And of course, wala akong hipon. Guys, you can make use of hebe. Yung maliliit na shrimp na medyo salty shrimp. Or you can use shrimp bouillon. Starts with a K and ends with an R again. Okay? And then, we shall be needing garlic, tomato, and a little bit of onion. Kung gusto niyo maraming onion, fine, okay lang. Ito lang kasi, I make use of whatever I have here. I don't, So, ito na tayo. We shall be needing also pepper, yung, black pepper or white pepper, or we shall be using also sesame oil, and konting oyster sauce. So, ito na siya. Ayan. Okay? Para makita nyo lang. Once again, sabi ko, pwedeng hipon. Totoong hipon ang gagamitin ninyo. Pwede yon. Pwede kayong gumamit ng hebe. O, since wala ako, ayan. So, ayoko kasi ng amoy ng mga medyo malansa ng konti. Okay? So, ito lang ako. Ayokong bumabaho kasi yung kitchen ko. Ayoko may amoy ang kitchen. So, ito. Ayan pinapakita ko ulit sa inyo, okay? Okay, ito na tayo. Bumalik na tayo. Ito, kung nag-harvest na ako dun sa aking pinaglagyan. Konti lang kinuha ko. Aalisin nyo yung nasa dulo, yung ugat niya, no? So, gusto ko ganyan lang siya. Hindi ko siya hihiwa-hiwa. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo putul-putulin, na maliliit, ako ayoko. Kasi, kahit sa Chinese restaurant, hindi yan sinisira na ginugutay-gutay kasi binibenta nga nila, di ba, mixed mushroom, ganun sa nahanapin yung mushroom. So, kailangan mapakita nila yung mushroom. So, ito na siya. Ito yung brown, ito yung white beech mushroom na tinatawag. So, ito na yung red onion. Dinice ko na. Ito na yung kamatis. Ulitin ko, ito yung bitter melon. Ito yung achuete. Ito yung shrimp broth. Ito yung hydrated celery. No, sorry, it's not celery. This is kinchay. Kinchay, guys. Kinchay. And hydrated onion spring. Okay? So, ito na yung
shiitake, ginunting-gunting ko na. Gunting lang ang katapat niyan. Ito, si Gunting. Ayan, si Mr. Guntingations. So, ngayon ito, ayan, shredded na siya. Pero mas gusto ko parang strips siya. So, yung iba, syempre, gutay-gutay na. So, ayan. And then, yung ating sotanghon, yung vermicelli, inilubog natin sa mainit na tubig. Yan. Para hindi siya masyadong nalalanta pag niluluto natin. Para medyo half-cook na siya. Okay. Blanch natin siya. Yan. Kasi ito yung ating bawang. Yan. Dinikdik na bawang. So, magsimula na tayo. Okay, mga nagagandahan kong mga viewers, mga magaganda at gwapo. Ito na, lagay na natin ang bawang. Okay, ayan. Medyo iba approach natin ngayon. Gagamit tayo ng ginger powder. Hindi yung luya na fresh. Kasi, hindi natin siya alisin. Pero hindi siya dapat masyadong maanghang. Okay, konti lang. Tandaan nyo, sa Chinese kasi, ang style, nauuna ang bawang at luya. It gives a different aroma and flavor. So, ayan, naamoy na natin. Kakaiba. Okay, hindi yung parang nagbabawang-bawang ka lang. And then, of course, now we put in the onions. Let's put the onions. That's it. Maliliit lang para ano, hindi masyadong malalaki ang hiwan. Parang invisible lang siya pag nalusad. Then we put in the tomato. Ang tomato, pag naluluto yan, nagiging lycopene yan. Hindi na masyado yung vitamin C. It's more of lycopene na siya. Good for the heart na siya. So, sa mga taong may gout, uric acid na matataas, medyo hinay-hinay na lang muna kayo sa kamatis. Ang nagkukos ng, problema sa atin sa kamatis, yung buto ng kamatis. Kaya ito, niniwa ko ng ganyan para pag dinampot ko siya ng gano'n, naiiwan yung buto doon sa tray. Okay, ngayon ang sikreto, shrimp bouillon. Ayan na. Kung may hebe kayo, ilaglag ninyo. Okay, yung hebe, dry na yon. Pero kung hipon, wag nyo munang ilalaglag yung hipon. Pwede yung ulo ng hipon, dikdikin nyo, yung katas nun, ilalagay nyo dyan. Okay, gaya ng sabi ko, modern age, madalian, ayokong bumabaho freezer ko, kaya medyo iwasan tayo sa mga malalansa. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ng mga hipon, sige, go lang kayo. That's your food, not mine. Okay? That's your freezer, not mine. Now, we go and dig in, put in the mushrooms. Yes, all the mushrooms. Lagay na natin silang lahat. Lagay na lahat si mushroom. Okay, naamoy natin. Parang may patis. Amoy patis na siya. Hindi ko siya nilagyan ng patis. Yun yung sa shrimp broth, yun ang gagaling. So, hindi mo na kailangan ng patis kasi meron na siya. So, hindi na kailangan yung patis ka ng patis. Ang patis is very salty. Diyan nagkukos ng mga sakit-sakit sa bato, sakit sa katawan, tumataas ang mga Ito, hipon, at saka, para sa akin, okay itong cube na to, unlike yung other cubes na nabibili. Then, we put in the mushrooms. Okay, parang may nahulog. Wala naman yata. Okay, put in the mushroom. Madalian. Kita mo, nanonood kayo dating walk with yan. Yung kapanahon na ng mga 80s yata yan. Mabilis magluto si walk with yan. Yan. Puhuli natin yung ampalaya. Ngayon, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ito kalahati ito ng oyster sauce. Yung last time kasi may niluto, kalahati lang. So, kalahati din ang inilagay ko ngayon. So, ngayon, lagyan natin siya ng paminta. Masyado, baka maging maanghang. At tapos, ilagay natin yung atsuete. Okay, laglag natin si atsuete. May naiwan pa ba ako? Wala na.
Okay, madali ang luto ito. Pansin nyo, hindi ako maglalagay asin. Walang patis. Kasi yung oyster sauce, nandoon na yung pagkatoyo niya. Nandoon na rin yung pagka-patis niya. Okay, nandoon na lahat. Okay, para na tayo sa Chinese restaurant dito. Yung aroma ng bawat mushroom, lumilitaw na, lumalabas na. Lumalabas na lahat ng aroma niya. So, now, lalagyan natin siya ng purified water. Okay. Ilalagay na natin ngayon si sotanghon. Okay. Hanggang sa medyo mag-dry up siya ng bahagya. So, naiwan ang ampalaya. Si ampalaya naiwan. Okay. Malalaman natin ang taste nito later. Pag nailaglag si ampalaya, dyan tayo ngayon mag-a-adjust. Okay, meron pa tayong ingredients na hindi sinasama dyan. Remember, yun ang sesame oil. Okay, later yon. And the ending na yon. Antayin natin medyo mag-dry ito ng konti. Not necessarily dried up talaga, no? Since half-cooked na yung ating noodle, yung vermicelli, let it stay like that lang muna. And then, what we're gonna do is, we will cover it muna. Okay? Ang gagawin natin, pag medyo parang konting dry lang, hindi necessarily super dry, tsaka natin ipapasok si ampalaya. Okay? O, hold muna natin to, balikan natin siya. Balik tayo, ha? Okay, guys, nakikita ko, kailangan natin magdagdag ng oyster sauce. Masyadong makonti yung nalaglag ko. So, magdagdag tayo ng isa pang sachet. Nasa sa inyo yan. Gusto nyo lagyan ng patis? Sige, lagyan nyo ng patis. Ako, okay na ako sa oyster sauce. Gusto nyo lagyan ng salt? Sige lang. To each his own. Sa panlasa nyo. Oh, ang ganda ng vermicelli, oh. Kasi authentic Chinese vermicelli itong binili ko. Okay. Ilaglag na natin yung ampalaya. So, dito natin malalaman yung totoong lasa pag nailagay na natin yung ampalaya. So, titikman natin to pagkatapos ng maluto yung ampalaya, tsaka tayo mag-a-adjust ng lasa. Okay? Okay, another thing, ang lasa nito dapat oriental, ha? Hindi Tagalog, hindi ganon. So, oriental ang lasa nito. Para kang, meron kang Chinese restaurant. So, ilubog lang natin para, kasi konti na lang yung water niya, konti na lang. So, kailangan natin ilubog yung ampalaya para maluto. Kasi sinisip-sip na ng vermicelli, yung sabaw. Okay? So, takpan natin siya ulit. Low heat lang ang pagluluto. Low fire. Hindi malakas ang fire. Don't cook with a strong fire. Konti lang. Mamaya tayo maglalagay ng sesame oil. Okay? Last na yon. Kasi titikman pa natin siya. Okay. Ngayon, dahil medyo nagda-dry siya, pinatay na natin yung apoy. Ngayon, maglalagay tayo ng konting sugar. Wala akong banana ketchup ngayon. So, naubos na. Gamit na lang tayo ng sugar. Okay. Net-chwete na yan. Sarap na siya. So, meron ng 2 teaspoon. Okay. Haluin lang muna natin. Huwag yun na munang paandarin yung apoy. Kasi dry na siya, oh. Nakikita nyo, dry na eh. Konti na lang. Yan. Ngayon, yung ating sesame oil, ilalagay natin. Hindi kailangan nakaandar yung apoy. Konti lang. Okay? Ayan, naamoy ko na, oh. Kala ko nasa Chinese restaurant ko naman.
Ito pag binibili mo sa mga Chinese restaurant, ang mahal-mahal nito. My goodness. Bitter melon with vermicelli and mixed mushroom to eh. Even the smell, ang bango-bango. Ayan. Tignan nyo, oh. Pati sauce niya, oh. Napakaganda. So here we're back. Now you've seen how it is being prepared and being cooked. Now, meron lang akong konting suggestion sa inyo. Kasi nga, hindi ako masyadong naglalagay ng maalat at hindi ako pwede maglagay ng maanghang kasi ang mother ko kumakain nito. But, pag ako na ang kumakain, medyo nilagyan ko ng konting kick, may konting anghang at nilalagyan ko siya ng konting Kikkoman soy sauce. May soy sauce na pwedeng lagyan din siya ng calamansi or toyo mansi is good enough para idagdag nyo sa kanya. Pero pag piniprepare ko to, binibigay ko sa mother ko, gusto ko siya na lang ang magtimpla kung gaano kaalat ang gusto niya kasi ayokong may mangyaring masama. Okay, ayokong mamaga siya or something like that. So siya na ang nagtitimpla ko ano man yung binibigay ko sa kanya. Yun lang ang gusto kong i-emphasize dito, no? So, whatever I'm sharing with you, it is what I am eating and what I bring into my mom. So, kung gusto ko i-share, i-share ko. Kung ayaw ko, hindi ko na siya bini-video at di ko siya pinapost. Okay, sige. Bye-bye na! Say what's wrong or right. It's not hard to fool me. 'Cause I'm addicted to the good life.